members of the Kalusang Bayan Kontra Corakot lodged a complaint against two former Marcos cabinet members. And our Mojo Arles de Los Santos is at the office of the Ombudsman for the details. Arles, itong grupong KBKK o Kalusang Bayan Kontra Corakot, sino mga bumubuo nito at ano yung kinaso nila doon sa dalawang former cabinet officials? At sino-sino sila? Lord at Denise, actually isa lamang itong KBKK sa mga grupo na naghain nga ng reklamo dito sa Office of the Ombudsman kaugnay sa dalawa ang dating kabahagi ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Actually kasama din sa mga naghain kumbaga meron iba't ibang mga grupo and then yung kilusan yun yung parang combined nila. Medyo malakas lamang yung hangin dito. Pero kasama din diyan yung ACT Teachers Party List, Movements Against Tyranny, Grupong Bayan, Bunyog Pagkakaisa Party List, Green Party at Seniors Kontra Corakot. Kung saan nga kaninang pasado alas 9 ng umaga ay nagpunta sila rito para doon sa panawagan na investigahan ng Office of the Ombudsman yung posibleng paglabag sa anti-graft practices at Code of Conduct on Ethical Standards of Public Officials laban kanila dating DepEd Undersecretary Traig V. Olayvar, gayon din kay dating Palace Undersecretary Adrian Bersamin, kaugnay pa din doon sa maanumalyang mga flood control projects ng pamahalaan na kung saan nga nasa 8 to 52 billion pesos daw yung pinangasiwaan nitong dalawa na mga kickback na yung ilan nga daw ay i-deliver kay Pangulong Bongbong Marcos. Nais nila na silipin ito ng Office of the Ombudsman at kung kinakailangan nga nakasuhan at dalhin sa Sandigan Bayan ay maaksyonan ito agad. Okay. Traig Olayvar at si Adrian Bersamin ang specific cabinet officials. Pero okay, ang ikinakaso sa kanila ay Anti-Graft and Corrupt Practices Act at yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. So ilan na ba so far yung mga pending na investigasyon sa Ombudsman at ano na kaya update doon sa mga nauna? Lord, hindi natin na alam kung ilan yung eksaktong bilang pero at least doon sa update, ayon naman sa Office of the Ombudsman, pagkapasa at pagka-receive nila dito ng kanilang mga reklamo ng mga any complainant ay syempre tinitignan at iimbestigahan nga ito and then kung kinakailangan aksyon yun. Pero sa ngayon wala pa tayong nakukuhang update mula doon sa mga naunang kaso kahit nga doon sa impeachment yung graft cases and malversation cases kay Vice President Sara Duterte ay wala pa rin tayong update hanggang sa ngayon. Pero patuloy naman daw na umaaksyon at tinitignan ng Office of the Ombudsman yung mga kaso at mga reklamo na ibinibigay sa kanila. Okay, Arles, sorry. Madami na kasing nagtataka. Sinasabi ng taong bayan, last year pinag-uusapan to. But where are we right now exactly? Actually, Denise, that's a good point na last year pa ito pinag-uusapan kasi if we can remember, September 2025 nung nabanggit nga itong si Bersamin at si Olayvar, kasama nga dyan actually yung affidavit niya sa mga pinasa nilang pruweba or ebidensya rather, yung affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kung saan sinasabi niya nga na yung 52 billion pesos na parang project ay kasama sa mga mismong hinawakan niya at kahit siya mismo ay nagdala nga ng kickback kay Olayvar, at least ayon doon sa affidavit na ibinigay at kabahagi ng ipinasa dito sa Office of the Ombudsman. At gayon din na yung video na sinasabi ni resigned Congressman Zaldico na yun nga yung 100 billion pesos worth of project insertions. Pero Denise, kung nasaan na nga ba tayo, ayan din ang malaking katanungan ng mga grupong ito na naghain ng reklamo. Kasi ngayon March 30, bukas March 31, yun yung huling araw na Independent Commission for Infrastructure sa kanilang operasyon. Ayon sa kanila, sa pagtatapos ng operasyon ng komisyon na ito ay wala namang napakulong na malaking mga personalidad. Kaya umaasa sila na sa paghahain nila ng reklamo dito sa Office of the Ombudsman, maaaksyonan at matitignan kaagad ito. Pero doon sa mga nauna ng personalidad na nakakulong, sina dating Senador Bong Revilla at yung iba pang mga opisyal ng DPWH Mimaropa, so far hindi pa tayo nakakakuha ng update kung meron pa nga bang mga bagong nalabasan ng warrant of arrest at kung sino-sino pa. Dahil malaki din usapin, kabukod dito sa update ng mga kaso ay syempre yung civil forfeiture cases na nais nilang ihain at yung
mag-freeze sa mga back accounts ng mga personalidad na ito dahil 6 months lamang yung kinakailangan or yung inilalabas no order ng Court of Appeals, no, and then kailangan i-appeal yan para mas ma-extend, no. So it's a very very long and napaka-intricate na topic, at least for the progress of the flood control scandal. ICI, we hardly knew ye.